Habang wala pa ang ibang mga Radiant, ay hindi ako nag-aksaya ng oras at agad kong tinipon ang dalawang naunang Radiant upang bigyan ng kaunting lecture sa kung ano ang kanilang dapat gawin mamaya bago magsimula ang susunod na activity na siyang gaganapin naman sa swimming pool area. Yes, sir! Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating naman ang nahuling tatlong Radiant. Sa halip na mabigyan sila ng kaunting lecture ay pinasya na lamang na sila'y paghandain na lang ang kanilang pananghalian upang mapagandaan ang susunod na pagsubok sa kanila pagkatapos nilang makapagtanghalian. Masaya pero masakit din sa katawan. Oo nga. Kasi first time na nangyari to sa amin. Pero Once in a lifetime. enjoy. Akala po kasi namin yun yung tamang daan. Ay, Kimi naman. Ano kasi kuya, akala namin yun yung daan. Tapos po, yung po pala naliligaw na kami. Tapos dumaan po kami doon sa dulo, sa highway. Doon daw po malapit sa UP Los Baños. Tapos nilakad namin hanggang dito. So nakakapagod. What happened this morning, if you want to call it naligaw, but I don't want to call it naligaw kasi we follow the trail. Hindi ko nakita yung trail pataas na para sa akin ay matarik. So I myself parang hindi ko kakayanin. So what I did was I just followed the trail kung yung pababa. So dahil may trail ako nakita, yun ang aming sinundan. Hoping na yung trail na yun that will lead us to the main road. So ang nangyari pa, hinintay namin yung aming mga kasamahan na dumating para kami ay magsabay-sabay. So what I did was I whistled twice to inform them na nandito kami. But wala kaming sign o signal na narinig. So nagpatuloy kami. So after 50 yards, after 50 yards, nag-whistle uli ako. All the while, may sumusunod sa amin to inform them na nandito kami sa location. So, wala pa rin sumunod. Although, may narinig kami sa sakyan sa taas. So, I don't believe na naliligaw kami kasi alam ko yung road na dumadaan ng mga sasakyan. So, we are very close to the road. So, I just don't know kung saang pathway kami dadaan pataas. So, we prepare to follow the trail hanggang pababa. So, yun ang nangyari. Napahaba ang aming paglalakbay. And besides, kung nakita ko yung trail na yun, masyadong misleading kasi. So, yun yung mas maraming, nakita ko yung trail na mas maraming dumadaan kaysa doon sa trail na kukonti ang dumadaan. So, I just follow my instinct. Matapos ang mga challenges, ay agad na din kaming nananghalian kasabay ng mga staff sa Stephenot Hall. Matapos makapagpananghalian, ay muli namin silang tinipon upang sila'y makapaganda sa susunod na pagsubok na gaganapin sa swimming pool area. Agad namin silang pinagbihis ng kanilang mga damit pampaligo. Kitang-kita na talagang sabik silang makita kung ano at saan ang swimming pool area na pagdarausan ng susunod na pagsubok. Pagkarating doon, ay binigyan naman sila ng kaunting mga paalala bago sila mag-activity at ma-enjoy ang swimming. Upang sa gayoy, maiwasan ang anumang kapahamakan na posibleng mangyari sa kanila habang sila'y nag-activity. Dito sila tuturuan kung paano lumangoy, dumiskarte, at magkaroon ng bonding sa kanilang mga bagong kaibigan. Dito nila masusubukan ang team building activities at ang iba't ibang kaalaman sa paglangoy. Sa swimming,
lalo na sa Boy Scouts of the Philippines, hindi kami basa-basa nagpapalangoy unless you know the 8 Swimming Defense Plan. Okay. So lahat na makakapag-memorize ng 8 Swimming Defense Plan, bababa tayo sa baba. Grabe. Pinasukat sa akin yung 8 feet kanina. So, malamang. Nagpas-nagpasan sa akin yun, no? Kaya nga, pag nangoy ko doon, masyadong malalim. medyo nakakapagod nga lang. Kasi, tsaka boring pa, no? Kasi wala pang ganong lumalangoy. Kami lang. Si Jeff, di po marunong lumangoy. Kaya, ayun. Mami muna ako. Napabalik ako.